Pinakipot ni Chung Mayang ang kanyang mga mata para obserbahan at suriin ang kahinaan ng hidden weapon. Ang kahinaan ay kapag nagamit na ito, hindi na mababawi. Hindi mahalaga kung ang intensyon ng matandang ito ay patayin ako o hindi, kahit hindi niya sinasadya. Kailangan ko lang maging medyo pabaya, aalis agad ang ulo na ito sa leeg. 3 hidden weapons ang inilabas ng may momentum ni Tang Quan sa mas mabilis na bilis kaysa dati. Nanlaki ang mga mata ni Chung Mayang. Bawat hidden weapon ay lumilipad sa ibang direksyon, pero hindi pareho ang kanilang bilis. Kahit lumilipad sila sa iba't ibang direksyon, aatake sila sa atin ng sabay-sabay. Malapit na silang lumapit sa kanya. Dahan-daang ikinilos ni Chung Mayang ang ilaw ng espada, at lumitaw ang mga apricot blossoms at nagwagayway. Ibinaba niya ang kanyang katawan at patuloy na hinampas ang kanyang espada para bumuo ng barrier na sumasakop sa kanyang posisyon. Ang mga hidden weapons na bumangga sa hampas ay pawang natamba pabalik. Nagulat si Dang. Napakalakas ng espada. Agad niyang winagiway ang kanyang kamay na parang may nagko-control dito. Ang mga hidden weapons na nahulog sa lupa ay dahan-daang tumaas muli. Bumalik sila patungo sa kanya. Winagiway ng may-ari ng pamilya Tang ang kanyang manggas at hinawakan ang mga ito. Sa pagkakataong ito, inilipat niya ang internal force mula sa kanyang mga kamay sa bawat bar at nagdagdag ng 2 hidden weapons para ilunsad ang moves. 5 magkakasunod na lightning attacks, 5 flying knives ang sumugod patungo kay Chung Mayang. Patuloy siyang nag-oobserba ng mabuti. Sa pagkakataong ito, may 5 tunog, napakalakas. Dahil walang ibang pagpipilian, winagiway niya ang kanyang espada para bumuo ng spade, sinusubukang lumikha ng shield para harangan ito, pero sa kasamaang palad, isang hidden weapon ang aksidenteng lumipad at hiniwa ang kanyang palso na may hawak na espada. Nakaramdam ng sakit si Chung Mayang. Nagnitnit siya ng ngipin, pero kailangan pa rin nating ipagpatuloy ang pagpapanatili ng depensa. Gayunpaman, dahil sa sugat, tila nabawasan ang lakas nito, kaya mabilis na sinira ng hidden weapons ang kanyang layer ng substance. Nawalan ng balanse ang katawan ni Chung Mayang at biglang nahulog paatros. Nagmura siya, "Damn it! Sa harap ko, lumilipad pa rin ang ika-5 hidden weapon." Gayunpaman, nang tingnan ng mabuti, may isa pang maikling talam na nagbabanta sa likod niya. Inikot niya ang kanyang mga mata, ano ang ika-6 na bar? Napakalapit nila sa kanya, at malamang na hindi maiiwasan ang pinsala. Hindi pa tapos. Sinubukang tumalo ni Chung Mayang, pero sa kasamaang palad, hindi sapat ang taas. Agad siyang tinamaan sa binti ng isang hidden weapon. Sumirit ang dugo, at dahil doon, lumuhad siya at nahulog sa lupa. May malalim na gasgas sa kanyang binti mula sa nangyari kanina, damyugo ito ng husto. Gayunpaman, hindi pa rin siya napigilan nito sa dahan-daang pagtayo. Biglang tumawa ng malakas si Dang. Makikita ang kanyang mga mata na puno ng excitement. Wala siyang sinabi tungkol sa 5 magkakasunod na thunderbolts, pero ginamit pa niya ang life-stealing lightning bolt. Gayunpaman, tila ang iyong antas ay higit pa sa isang junior. Napakalakas talaga ng batang ito. Biglang tumawag si Chung Mayang, "Master." Naguluhan si Dang, tapos nagtama ang kanilang seryosong mga mata. 6 na moves na lang. Tumahimik siya sandali, tapos itinaas niya ang kanyang kamay para kolektahin ang mga hidden weapons sa lupa patungo sa kanyang sarili. Ang paggamit ng 6 na moves ay sapat na para patunayan ito. Kung ang layunin ng kompetisyong ito ay para patunayan na ikaw ang pinakamahusay sa mundo sa hinaharap, nagawa mo na iyon. Marahil, malapit mo nang malampasan ang Huasek Master at maging pinakamahusay na swordsman sa mundo. Pero mayroon pa ring isang bagay na hindi kami nasisiyahan. Gusto kong kumpirmahin kung nasaan ang iyong mga limitasyon. Pagkatapos ng lahat, ano pa ang itinatago ng halimaw na ito na may walang hanggang kapangyarihan? Kahit na ang resulta ay kailangan kong personal na patayin ang number 1 sa mundo sa hinaharap, hindi iyon mahalaga. Sa pag-iisip na iyon, nagpatuloy siya sa pag-atake ng may puwersa. Sa pagkakataong ito, may 3 linya ng hidden weapons na may malakas at mabilis na force. Si Chung Mayang,
na nag-oobserba sa kanyang bawat galaw, ay nagsimula ring kumilos. Sa isang kurap ng mata, biglang nawala ang kanyang figure. Napasinghap si Baekchun at bumulalas, Hindi siya lumayo, kundi tumalon mismo sa harap ng tatlong hidden weapons. Itinaas niya ang kanyang kamay para mahigpit na hawakan ang espada at hamampas pababa. Sumugod ba siya? Inilagay niya ang kanyang true energy sa espada. Aktibong nag-improvise si Chung Mayang para harangan ang ulo. Hamampas ang espada pababa at bumangga sa hidden weapon. Gayunpaman, kumirot din ang kanyang pulso dahil doon, pero hindi siya sumuko. Hinawakan niya ang hawakan ng espada gamit ang magkabilang kamay at patuloy na hamampas. Iniisip niya sa kanyang sarili, kung hindi ako mag-iingat, madudurog ang aking pulso, pero kailangan mong subukang tiisin ito, kahit hanggang matapos ang kompetisyong ito. Pagkatapos noon, maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Ang huling hampas ng espada ay nang sumigaw si Chung Mayang, 5 moves. Lumapag siya sa lupa at nagpatuloy sa pagsugod pasulong, diretso sa military road. Ngumiti siya ng may panunuya, kalmadong naghahanda na ilunsad ang susunod na move gamit ang hidden weapons at sarkastikong nagtanong, hindi gumagamit ng swordsmanship, kundi gumagamit ng force para sirain ang move na iyon. Nakakatuwa, 7 dark bars ang patuloy na inilabas. Ang internal light source ay mas matindi kaysa dati. Tila magkakaugnay sila at diretso patungo kay Chung Mayang. Ipinagmamalaki ni Tang Quan, sa tingin mo, mahaharangan mo ang move na ito. Tumatakbo siya para makita ang eksenang ito at natigilan sandali. 7 souls ang ninakaw, masyadong marami para harangan, pero kung otres tayo, mahuhuli tayo sa walang katapusang transformation ng hidden weapon at sa huli ay masasaksak. Pero ang move na ito ang ultimate technique ng street guard. Pagod na akong tingnan ang trick na ito, at syempre, walang intensyon si Chung Mayang na umatras. Sinaksak niya ang kanyang espada diretso sa 7 dark auras ng liwanag na nilikha doon at nagpahayag ng malakas, 6 na moves. Kahit may kaunting pagdurugo at pinsala, hindi yun mahalaga. Puno ng pagtataka si Dang at sumugod pasulong, pero pagkatapos noon, mabilis siyang nagpakatatag muli. Bahagyang pinakipot ang kanyang mga mata. Agad na bumalik ang mga hidden weapons sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, ang galaw ng paghawak sa hidden weapon ay hamampos ng paalang mula sa loob palabas, tulad noong umatake si Dang Tang kay Chung Mayang. Mabilis na napagtanto ni Chung Mayang na iyon na naman ang move. Inilunsad ni Tang Quan ang hidden weapon na may trajectory na lubos na naiiba sa mga nakaraang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, lumipad ito sa isang tuloy-tuloy na bilog, mabilis na sumusulong kung saan siya sumusugod. Mabilis niyang napagtanto ang bilis at kapangyarihan nito. Ang force ay lubos na naiiba at hindi maiiwasan. Hindi pa tapos, at sa pagkakataong ito, napilitan si Chung Mayang na gamitin ang kanyang internal force para ilipat sa espada. Isang flower dance attack ang ginawa. Hamampas ang espada at sumaksak diretso pasulong, sinira ang move ni Tang Quan. Tumunog ang mga flying knives sa lupa. Matapos harangan ng 7 atake, lubhang nasugatan si Chung Mayang. Samukha siya ng dugo, pero sinubukang lunukan ito pabalik sa loob ng kanyang katawan dahil kailangan kong tiisin ang malaking halaga ng internal energy. Ang aking swordplay ay bumagal sa gitna. Tila nakikita ng malamig at matalas na mga mata ng homeowners ang lahat. Isang hidden weapon ang biglang hamampas habang papalapit si Chung Mayang sa kanya. Mabilis niyang natuklasan at sumigaw, ngayon, ang mga moves na ganito ay hindi nagagana. Winigawi niya ang kanyang espada para hampasin ito. Palayo, pero biglang may isa pang hidden weapon na lumipad mismo sa harap niya. Nagpanik si Baekchun, hindi lang ikaw, kundi si Jogul. Iligtas niyo si Snowpair o Yunjong. Wala ni isa sa kanila ang nagkaroon ng oras para mag-react, tapos dumaan ang throwing knife na iyon sa kanya. Sumirit ang dugo, namutla ang mukha ni Jogul. Sumigaw siya sa takot at panik. Hindi na siya nakatayo ng tahimik. Agad niyang binunot ang kanyang espada at sumugod para lumaban. Papatayin kita. Mabilis siyang niyakap ni Baekchun at pinigilan. Kalma ka, Jogul.
Nagpumiglas si Jogul, bitawan mo ako, papatayin ko siya. Sinubukan niyang pigilan siya at panatagin, kalma ka, Jogul. Ano ang kakalma-kalma? Aatakihin ng batang iyon si Chung Mayang, sabi niya. Hindi pa patay ang batang iyon. Tumigil lang siya at naguluhan, how? Sa kabilang banda, lumapag si Chung Mayang sa lupa. Nagulat si Jogul nang makita ito. Kumislap ang mukha ng teenager. Lumalabas, ginamit ni Chung Mayang ang kanyang bibig para kagatin ang hidden weapon. Siyempre, dahil napakalakas ng force ng projectile, nang gamitin niya ang kanyang bibig para harangan ito, hindi niya may iwasang masugatan at sumirit ang dugo. Idinyure niya ang hidden weapon, tapos itinaas ang kanyang kamay para panasan ang dugo mula sa kanyang bibig at bahagyang ngumiti, halos mapatay ang sarili ko. Nagulat din si Dang. Ginamit ang kanyang mga ngipin para harangan ang aking hidden weapon. Malinaw na nakatutok ito sa kanyang opening ng perpekto. Kung normal siyang tao, tiyak na masasaksak siya sa mukha at mamamatay, pero nagawa niyang pilitin ang energy sa kanyang lower jaw at bibig para kagatin ang hidden energy sa manipis na sandaling iyon. Paano magre-react ang isang tao ng ganoon kabilis? Hindi niya napigil ang bumulalas, talagang magaling. Kahit na simpleng act of improvisation lang iyon, ang magawa iyon habang nasa bingit ng kamatayan ay tunay na kahanga-hanga. Hindi na kailangang mawala ang buhay ng bata nang walang saysay. Malalim na inner work, flexible improvisation, idagdag pa ang kakaibang composure, henyo, hindi? Ang dalawang salitang iyon ay hindi sapat para ilarawan ito. Biglang nagsalita si Chung Mayang, 8 moves. Hindi na tumawa si Dang. Kinilala niya ang talento ni Chung Mayang. 2 tricks na lang. Ibinuka niya ang isang kamay. Ang kabilang kamay ay dumula sa kanyang damit sa kanyang palso. Agad na lumitaw ang isang espadang may nakaukit na ahas sa kanyang palad. Sinabi niya, kung mahaharangan mo ang 2 moves na ito, panalo ka. Tumindi ang daloy ng internal energy, na nagdulot sa kutsilyo na lumutang sa pagitan ng espasyo ng magkabilang kamay. Sa mata lamang, makikita rin ang galaw ng daloy ng hangin, na nagdulot sa madilim na hangin na umikot sa paglipas ng panahon. Lumalakas ang rotation force, na parang lumilikha ng tornado na unti-unting lumalaki. Kumunat ang noo ni Chung Mayang. Iyon na naman ang hidden servant. Sa ganoong kalapit na distansya, masyadong delikado iyon, kaya mabilis siyang tumalon pa atras. Sinabi ni Dang, magiging iba ito. Magiging iba ito sa nakita mo dati. Kumislap ang liwanag sa gitna ng nilikhang tornado. Inilabas ang hidden weapon, sumusugod na parang tornado, sumusunod kay Chung Mayang. Nagngit-ngit siya ng ngipin ng kinakabahan. Hindi niya iyon mahaharangan. Kahit umiwas siya, mahuhuli pa rin siya sa vortex. Pero kahit ganoon, patuloy siyang umatras sa ligtas na distansya. Sabihin mo sa sarili mo, huwag kang mag-isip. Ito ay isang sitwasyon na hindi malulutas sa pamamagitan lamang ng pag-iisip. Maniwala ka sa akin, ang espadang ito ay naglalaman ng lahat ng asensya ng bulaklak ng bundok. Ang espada ko ay ang bulaklak ng bundok, at ang bulaklak ng bundok ay ang espada ko. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ginagamit ang lahat ng kanyang senses maliban sa paningin para maramdaman. Ang tanging mapagkakatiwalaan ko ay ang aking espada. Magtiwala sa aking espada. Iminulat ni Chung Mayang ang kanyang mga mata, nagsimulang iwagayway ang kanyang espada. Nabuo ang mga linya ng espada, nagwagayway ang mga bulaklak ng aprikot sa hangin. Tila may vitality sila, nagiging mga sanga ng puno na umaabot sa direksyon ng paparating na madilim na hangin. Gaano man karaming bagyo ang danasin ng sanga ng aprikot, hindi ito nababali at sa huli ay mamumulaklak. At sa sandaling ito, hindi na siya umatras, kundi huminto, nagbago mula sa isang kamay patungo sa paghawak sa hawakan ng espada gamit ang magkabilang kamay, inilagay ang lahat ng kanyang lakas dito. Muling iwinagayway ang espada para gawin ang decisive move, lumalampas sa 100 taon. Namumulaklak din ang mga bulaklak ng apricot sa dulo ng aking espada, 24 na kamay ng apricot blossom swordsmanship, apricot blossom swordsmanship.